Kumusta mga kasaliksik? Ang landas mula sa pagiging magkakampi hanggang sa pagiging magkaalyado ng China at North Korea ay tila nagkaroon ng maraming bitak. Noong Oktubre ng taong 1950, isang taon matapos ang pagtatapos ng Chinese Civil War, nagpadala si Mao Zedong ng mga tropang Chino upang lumaban sa Korean War. Tinatayang nasa pagitan ng 180,000 hanggang 400,000 sundalo ni Mao ang nasawi sa digmaan, kabilang na ang kanyang sariling anak. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Mao na mahalagang ipagtanggol ang North Korea sa digmaang iyon dahil, sa kanyang salita, kung walang labi, ang mga ngipin ay malamig. Ang idiomang Chino na ito ay ginamit upang ilarawan ang matibay na relasyon sa pagitan ng China at North Korea sa loob ng mahigit 70 taon. Sa mata ng China, ang North Korea ay isang mahalagang buffer zone para sa seguridad ng rehiyon. Sa kabilang banda, umaasa ang North Korea sa kanilang makapangyarihang kapitbahay para sa suporta sa ekonomiya, politika at militar. Ngunit ang relasyong ito ay nagkaroon ng tensyon dahil sa isa pang digmaan na humila sa dalawang bansang komunista sa isang magkasamang digmaan. Ang pagsama ng 11,000 tropa ng North Korea sa digmaan sa Ukraine ay nagpagalit sa gobyerno ng Beijing. Paano dapat tingnan ng China ang pagpapadala ng North Korea ng mga tropa sa larangan ng digmaan ng Russia at Ukraine? At bakit nagdulot ito ng galit sa China? Ang pagpapadala ng libo-libong tropa ng North Korea sa unahan ng Russia ay nagdudulot ng mga bagong panganib para sa China at sinusubok ang kakayahan nitong impluwensyahan ng kapitbahay nitong armado ng nukleyar. Nitong nakaraang taon, lalong nag-aalala ang China sa humihinang impluwensya nito sa North Korea at sa kawalan nitong magpigil sa mga ambisyong nukleyar ng Pyongyang. Lalong tumindi ang mga alalahaning ito ngayong taon dahil sa mas mahigpit na ugnayan ng North Korea sa Russia. Noong Hunyo, lumagda sina Kim Jong-un at Vladimir Putin ng isang kasunduang alyansa na nangangako ng tulong militar sa oras ng pananalakay laban sa alinmang bansa. Noong Oktubre, nagpadala ang Pyongyang ng mga tropa sa Russia upang sumali sa labanan laban sa Ukraine. Dagdag pa sa buwan ng pagpapadala ng armas at bala sa Moscow simula noong Agosto 2023. Bagamat hindi pa nagbibigay ng pahayag ang gobyerno ng China ukol sa bagong alyansa ng North Korea sa Russia o sa suportang militar nito sa Ukraine, ang pangunahing alalahanin ng Beijing ay kung paano maaaring magbunga ang papel ng North Korea sa digmaan ng mas malalaking kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos, kanlurang Europa, at mga kaalyado nito sa Asia Pacific. Matagal nang pinupuna ng China ang pagpapalawak ng impluwensya ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, na nitong mga nakaraang taon ay pinalakas ang ugnayan sa Australia, Japan, New Zealand at South Korea. Nakikita ng Beijing ang mga hakbanging ito bilang nakakasama sa kanilang interes at sa katatagan ng rehiyon. Dahil dito, nangangamba ang China na ang labanan ay maaaring maging pandaigdigang hidwaan. Ang Russia ang unang lumabag sa di-formal na kasunduan na huwag magdala ng regular na hukbo ng ibang bansa sa digmaan. Ngayon na nasira na ang kasunduang ito, maaari bang makilahok ang regular na hukbo ng Poland sa Ukraine sa karaniwang paraan? Kung sakali, ang ganitong hakbang ay magpapalawak sa digmaang Russia-Ukraine mula sa bilateral na tunggalian tungo sa isang regional conflict. Mas maraming bansa at regular na hukbo ang maaaring mahatak sa labanan at mas maraming bansa ang direktang masasadlak sa apoy ng digmaan. Sa ganitong senaryo, mahihirapan ng China na umiwas sa pagkakasangkot at maaari rin itong mahatak sa hidwaan. Sa loob ng mga dekada matapos ang Korean War, ginawang lahat ng China ang makakaya upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Korean Peninsula.
upang maiwasan ang kaguluhan at digmaan sa rehiyon. Kinakailangan ng China ng mapayapa at matatag na kapaligiran upang paunlarin ang ekonomiya at mapabuti ang antas ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang direktang pakikilahok ng North Korea at aktibong pagsama nito sa digmaan ng Russia at Ukraine ay tiyak na magpapataas ng tensyon at ng posibilidad na mahila ang China sa digmaan. Samantala, ang South Korea ay nagdaos ng emergency security meeting upang talakayin ang mga hakbang kontra sa pakikilahok ng North Korea sa labanan. Hindi mahirap isipin na ang pagkakasangkot ng North Korea ay nagbibigay ng mas maraming dahilan para sa internasyonal na komunidad na higpitan ang mga parusa laban dito. Kasabay ng pagbibigay daan sa mas malalawak na diskusyon ukol sa isang Asian NATO. Ito rin ay nagbibigay ng oportunidad sa Estados Unidos upang higit pang isama ang silangang Asya sa isang rehiyon ng tumitinding labanan. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit wala mang intensyon ng China na makisali sa digmaan, maaari pa rin itong mahila tulad ng nangyari noong Korean War. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagsimula sa maliliit na alitan at lokal na labanan na kalaunan ay humila sa maraming makapangyarihang bansa sa isang pandaigdigang digmaan. Ang lalong nagiging hindi makontrol ng mga sigalot sa kasalukuyan ay nagdudulot ng pangamba na hindi na malayo ang posibilidad ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang opisyal na pakikilahok ng North Korea sa digmaan ng Russia at Ukraine ay hindi magandang balita. Sinisira nito ang katatagan sa Korean Peninsula na matagal nang pinangangalagaan ng China sa loob ng ilang dekada. Taliwas ito sa tatlong pangunahing prinsipyo ng China tungkol sa tigil putukan at pagtatapos ng digmaan. Sa nakaraan, sinubukan pa ng China na magtaguyod ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngunit, inakusahan itong nagsusuplay ng mga armas kay Putin at paulit-ulit na tumangging kondenahin ang pananakop. Ang pangunahing layunin ng China ay ang muling pagbangon ng ekonomiya, hindi ang pakikialam sa digmaan. Dahil dito, labis na ikinagalit ni Xi Jinping ang mga aksyon ni Kim Jong-un. Bukod dito, ang lumalalim na ugnayan ni Kim at Putin ay may malaking epekto sa ekonomiya ng China. Kaya't ang pagiging malapit ng dalawang panig ay hindi lamang nakakaapekto sa diplomatikong aspeto, kundi nagdudulot din ng problemang pinansyal. Ang North Korea ay nananatiling lubos na umaasa sa ekonomiya ng China na sumasaklaw sa 70% ng kanilang kalakalan at karamihan ng inaangkat nitong enerhiya mula noong Cold War. Mahalagang suporta ng China ang ekonomiya ng North Korea na isa sa pinakamahirap at pinaka-isolated na bansa sa mundo at sumasailalim sa lalong tumitinding internasyonal na parusa nitong mga nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, nais ng China na panatilihing dependent ang ekonomiya ng North Korea. Sa mahigit 2 dekada, ang China ang pinakamalaking trading partner ng Pyongyang na sumasaklaw sa 78% ng kabuuang import at export nito noong 2023. Bukod sa kalakalan, nagbibigay din ang China ng direktang ayuda sa North Korea, pangunahin na sa pagkain at enerhiya. Napakahalaga nito dahil madalas harapin ng North Korea ang matitinding tagtuyot at pagbaha na nagbabanta sa supply ng pagkain nito. Ayon sa pagsusuri ng kanluran, isang taggutom noong dekada 90 ang sumira sa bansa na nagdulot ng pagkamatay ng higit 250,000 hanggang 3 milyong tao. Sa kasalukuyan, tinatayang higit 40% ng populasyon o 11 milyong tao ang malnourished ayon sa United Nations. Ang kawalan ng seguridad sa pagkain at mga kaugnay na suliranin sa kalusugan ay lalong pinalala ng isolation ng North Korea noong pandemya ng COVID-19. Noong 2022,
Sa kasagsagan ng pandemya, tinanggihan ni Kim ang alok ng bakuna mula sa COVAX initiative ng UN at China. Ngunit naglabas din ng bakuna ang North Korea sa parehong taon at sinasabing ang China ang posibleng supplier. Bukod dito, pinalawak pa ng China ang pisikal na ugnayan nito sa North Korea. Noong 2015, nagbukas ito ng bulk cargo at container shipping route para palakasin ang export ng coal ng North Korea sa China. Nagkaroon din ng high-speed railway na nag-uugnay sa Dandong, isang lungsod sa border ng China, patungo sa Shenyang, ang kabisera ng lalawigan ng Liaoning. Ngunit, ang mga palitang ito ay humina noong pandemya nang isara ng North Korea ang mga border nito. Ngayon, ang posisyon na ito ay muling sinusuri habang lumalapit si Putin kay Kim upang suportahan ang digmaan. Ayon sa pananaliksik ng Friedrich Naumann Foundation, nagpadala na ang North Korea ng mga armas na nagkakahalaga ng $5 bilyong sa Russia. Katumbas ito ng ikalimang bahagi ng taon ng gross domestic product ng North Korea. Kung babayaran ito ni Putin ng cash o goods, ito ang magiging pinakamalaking benepisyo sa ekonomiya ng North Korea mula nang umupo si Kim sa kapangyarihan mahigit 12 taon na ang nakalilipas. Ang daloy ng tulong mula sa Russia ay nagpapabawas sa pagdepende ni Kim sa China. Ang state media ng North Korea ay tila nagpapakita ng pagbabago. Pinapalambot ang retorika patungkol sa Beijing at mas pinupuri ang Russia. Mas pinalakas din ng Pyongyang ang opisyal nitong ugnayan sa Moscow, kamakailan lamang sa pamamagitan ng pagbisita ng foreign minister nito sa Russia. Simula noong Hunyo 2019, hindi pa muling nagkikita sina Kim at Xi Jinping nang bumisita ang leader ng China sa Pyongyang at nanawagan para sa denuclearization ng Korean Peninsula. Bago ang kasalukuyang tensyon, 4 na beses naglakbay ang leader ng North Korea patungong Beijing sa loob ng 10 buwan upang subukang paghusayin ang ugnayan sa pagitan ng China, Estados Unidos at South Korea. Gayunpaman, nagtapos ang mga pagsisikap na ito noong Pebrero nang ideklara ni Kim Jong-un na may karapatan siyang sirain ang kanyang kalapit bansa, habang si Xi Jinping ay bihirang makita sa publiko. Mas lumapit si Putin kay Kim. Sa unang pagbisita ng leader ng Russia sa North Korea, matapos ang 24 na taon, sinalubong ito ni Kim ng yakap noong tag-init. Sa pagbisitang ito, nangako ang dalawang leader na magbibigay ng agarang tulong militar sakaling may umatake sa alinman sa kanila. Ang isang North Korea na mas malakas ang loob dahil sa suporta ng Russia ay maaaring maging banta sa layunin ng China na panatilihin ang katatagan sa rehiyon. Sa kabila ng panganib, hindi pa malinaw kung nararamdaman na ng China ang kabayaran ng alyansang ito o kung ginugugol na nito ang sarili nitong politikal na impluwensya. Ano ang mga pangunahing layunin ng China kaugnay sa North Korea? May mga interes ang China sa Korean Peninsula na nagkakapatong at minsan ay nagkakasalungat, lalo na habang nagbabago ang dinamika sa rehiyon. Halimbawa, noong 2022, bineto ng China ang mga parusa laban sa North Korea sa kabila ng sunod-sunod na missile testing nito. Bagamat sinasabi ng China na nais nito ang denuclearization upang maiwasan ang arms race o digmaan, mas nakatuon ito sa pagpapanatili ng katatagan sa Korean Peninsula. Hindi tulad ng mga naunang leader ng China. Nakatuon si Xi Jinping sa pagpigil sa pagbagsak ng rehimeng Kim at pag-iwas sa isang digmaan sa rehiyon na maaaring makasira sa seguridad ng China. Ang suporta ng China sa North Korea, isang partidong estado, ay nagdaragdag din ng depensa laban sa South Korea, isang demokratikong bansa at kaalyado ng Estados Unidos. Ang South Korea ay tahanan ng humigit kumulang 28,500 tropang Amerikano. Sa kabilang banda,
matibay na sumusuporta ang Pyongyang sa One China policy patungkol sa Taiwan at Hong Kong. At pinupuri pa ang pagtrato ng China sa Uyghurs at iba pang minorya sa Xinjiang bilang tagumpay sa karapatang pantao. Habang matagal nang naniniwala ang China na ang reliance ng North Korea sa mga sandatang nuklear ay nakakagulo sa rehiyon, naniniwala rin ito na hindi agad-agad makakamit ang denuclearization. Bagamat hinihingi nito ang kapayapaan at denuclearization, hindi nito pinapansin ang mga panawagan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na gamitin ang impluwensya nito upang pilitin ang North Korea na mag-denuclearize dahil nananatiling tensyonado ang relasyon ng China at Estados Unidos. Isa pang layunin ng China ay limitahan ang pag-agos ng mga irregular na migrante at refugee mula sa North Korea. Sa harap ng matinding kalamidad dulot ng pagbabago ng klima, tinatayang nasa 50,000 hanggang 200,000 North Korean defectors ang naninirahan sa China, ayon sa hindi opisyal na pagtataya. Iniulat din na humigit kumulang 40,000 North Korean workers ang ipinadala ng gobyerno upang magtrabaho sa mga pabrika sa China para magbigay ng kita sa estado. Maraming mga tumatakas ang dumadaan muna sa China bago magtungo sa iba pang bahagi ng Asia, kabilang ang South Korea. Gayunpaman, ang mas mahigpit na border control sa ilalim ni Kim Jong-un ay malaki ang ibinaba sa bilang ng mga defectors. Sa aspeto ng relasyon sa militar, ang Mutual Defense Treaty ng China at North Korea noong 1961 ay nangangako ng tulong militar sa isa't isa sakaling sila ay umatake. Ito ang tanging opisyal na kasunduan sa seguridad ng Beijing. At dati na nitong ipinahayag na ipagtatanggol nito ang North Korea kung mauunang umatake ang Estados Unidos or South Korea. Gayunpaman, ipinahiwatig ng China na hindi ito magiging obligado kung ang Pyongyang ang mauunang magpasimula ng labanan. Bagamat ang kasunduan sa depensa ay hindi pa kailanman nagamit, naniniwala ang ilang analista na ang parehong ideolohiya ng China at North Korea bilang isang partidong estado ang nagpapalakas sa kanilang relasyon sa militar. Noong 2021, nang muling pinagtibay ang Mutual Defense Treaty, tinawag ito ng media ng North Korea bilang isang makapangyarihang sandata laban sa imperialismo at para sa pagtatanggol ng sosyalismo. Habang lumalapit ang North Korea sa Russia, naging tahimik ang reaksyon ng China. Sinikap ng Beijing na umiwas sa direktang pakikisangkot sa agresyon ng Russia laban sa Ukraine upang mapanatili ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa Europa. Sa pananaw ng Estados Unidos, ang opisyal na polisiya nito sa North Korea ay nananatiling nakatuon sa ganap na denuclearization upang masiguro ang kapayapaan at kaunlaran sa Korean Peninsula. Gayunpaman, hati ang opinyon ng mga analista kung paano ito makakamit. Ang iba'y naniniwala na ang pagkilala ng Estados Unidos sa North Korea bilang nuclear power ay magpapalakas lamang sa rehimeng Kim at maaaring magdulot ng higit pang nuclearization sa rehiyon. Habang ang iba'y nakikita ang denuclearization bilang unang hakbang, ang ilan ay itinuturing itong hindi makatotohanan at sa halip ay pinapaboran ang pagtutok sa pag-freeze ng nuclear program ng Pyongyang. Ayon sa mga kamakailang survey, karamihan ng mga South Korean ay pabor sa pagkuha ng sarili nilang nuclear weapons. Ang pananaw na ito ay dulot ng lumalakas na kakayahan militar ng North Korea at ang paniniwala na ang China ang susunod na pinakamalaking banta sa South Korea. Bilang tugon, sinikap ng Washington na parusahan ng North Korea sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa sa mga kumpanya at individual na tumutulong sa pagpopondo ng nuclear at missile development ng Pyongyang. Sa nakalipas na dekada,
lalong tumindi ang tensyon ng Estados Unidos at China dahil sa mga issue sa kalakalan, Taiwan, karapatang pantao, at impluwensya sa Asia-Pacific. Dahil dito, nabawasan ang kanilang kooperasyon sa United Nations Security Council kaugnay sa nuclear developments ng North Korea. Gayunpaman, inaasahan ng ilang eksperto at dating opisyal ng Estados Unidos na ang bagong kasunduan sa depensa ng North Korea at Russia ay maaaring magbigay daan sa bihirang pagkakataon na magtulungan ng Estados Unidos at China para sa katatagan sa Korean Peninsula. Sa panig naman ng Russia, ayon kay Jonathan Ward, Senior Fellow sa Hudson Institute, ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay mabibigo ng walang direktang suporta sa ekonomiya at industriya mula kay Xi Jinping at sa Chinese Communist Party. Sinusubukan ni Xi na samantalahin ang Western sanctions laban sa Moscow upang sulitin ang merkado ng Russia para sa mga produktong Chino tulad ng sasakyan at sabay na bumili ng enerhiya ng Russia sa mas mababang halaga. Simula ng digmaan sa Ukraine, tumaas ng husto ang kalakalan sa pagitan ng Russia at China. Ngunit nitong 2024, bahagyang bumagal ang takbo ng kalakalan dahil sa balanseng kilos ng China sa pagitan ng Russia at kanluran. Sa isang banda, sinusuportahan ni Xi Jinping ang layunin ni Putin na lumikha ng bagong pandaigdigang kaayusan. Ngunit may kakayahan ding magbigay ng babala ang Beijing laban sa labis na pakikiisa ng Russia sa North Korea. Sa huli, mahalaga ang magiging desisyon ni Putin. Makikinig ba siya kay Kim Jong-un para ituloy ang digmaan o makikinig siya kay Xi Jinping upang wakasan ang kaguluhan? Kung hindi, magiging mapanganib ang sitwasyon para sa leader ng Russia. Sa kabuuan, ang ugnayan ng China, Russia at North Korea ay napakanipis at kritikal. Isang maling hakbang lamang ang maaaring magbago sa pandaigdigang alyansa sa pagitan ng Asya, silangang Europa at iba pang bahagi ng mundo.